Magandang umaga sa inyong lahat. Naway mapuno kayo ng pagmamahal at biyaya ng aming Panginoong Hesukristo sa bagong araw na ito. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na makita ang kanyang kabutihan, makita ang kanyang awa at maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok na naranasan natin kahapon, sa kabila ng lahat ng mga hamon at mga balakid na dumaan sa aming mga buhay, narito pa rin tayo ngayon, may sariwang hininga, may matatag na puso, at may malayang kaisipan na handang magpasalamat at maglingkod sa aming Diyos. Maraming salamat din sa bawat isa sa inyo na sumama sa akin ngayong umaga upang magkaisa sa panalangin. Salamat sa inyong dedikasyon na maaga kayong gumising upang makipag-ugnayan sa aming Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal sa salita ng Diyos. Salamat sa inyong hangarin na maging mas malapit pa sa Kanya. Ang inyong presensya dito ay nagbibigay sa akin ng malaking kasiyahan at inspirasyon sapagkat nakikita ko ang inyong tapat na puso na naghahanap ng kahulugan at direksyon mula sa aming makapangyarihang Diyos. Sa araw na ito, ang aming tema ay tungkol sa pagpapahalaga sa makalangit na kagalingan at lakas na mula sa Diyos. Maraming tao ang nagsisimula ng araw nila na nakatutok lamang sa mga pisikal na pangangailangan, sa mga material na bagay, sa mga gawain at responsibilidad sa trabaho o sa pag-aaral. Ngunit dapat nating tandaan na may mas malalim pa, may mas mahalaga pa kaysa sa mga nakikitang bagay. Ang tunay na kagalingan, ang tunay na lakas, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa itaas, mula sa aming Amang nasa langit. Ang bersikulo na magiging gabay natin ngayong umaga ay makikita natin sa Salmos 103:2 kung saan nakasulat, "Pagpupurihan mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong malilimutan ang lahat niyang mga pagkakaawa sa iyo. Siyang nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasalanan. Siyang naggagaling sa lahat ng inyong mga sakit. Siyang tumutubo sa inyong buhay mula sa kabulukan. Siyang kurukoronahan kayo ng kagandahang loob at mga pagkakaawa. Siyang nagsasaya ng inyong matanda sa mga mabubuting bagay upang ang inyong kabataan ay mabago na gaya ng agila." Ang mga salitang ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng espiritual na biyaya, kundi pati na rin ng pisikal na kagalingan. Siya ang nagpapagaling sa aming mga karamdaman, nagbibigay ng lakas sa aming mga katawan, at nire-refresh ang aming mga puso at isipan. Nakikita ba ninyo ang ginhawa na dala ng mga salitang ito? Nakikita ba ninyo kung paano tayo tinawag na magpuri, na magpasalamat, na hindi malimutan ang lahat ng kanyang mga gawa sa aming mga buhay? Kaya ngayong umaga, samahan ninyo ako. Magbahagi kayo sa comments kung paano kayo nakakaramdam ngayon. Magbahagi kung anong mga panalangin ang nasa inyong mga puso. Makipag-ugnayan tayo hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa isa't isa sapagkat tayo ay isang pamilya sa pananampalataya, isang katawan sa Kristo at mga kapatid na nagkakaisa sa pagmamahal sa aming Panginoon. Ngayon, humanda na tayo na pumasok sa malalim na panalangin. Ilapag natin ang lahat ng aming mga alalahanin, ilapag natin ang lahat ng aming mga pangangailangan sa mga kamay ng aming maawain at makapangyarihang Diyos. Pahalagahan natin ang mga sandaling ito bilang sagradong oras, bilang espesyal na pagkakataon na makakausap natin ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang aming minamahal at mapagmahal na Ama sa langit. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa langit, lumalap ka sa buong sansinukob, nananaig ka sa lahat ng mga nilalang at naghahari ka ng walang hanggan sa lahat ng mga bagay. Sa umaga na ito, nagsasama-sama kaming mga anak mo sa harap ng inyong trono ng biyaya. Dala ang mga pusong puno ng pasasalamat, mga isipang handang makinig sa inyong tinig, at mga kaluluwa na naghahangad makipag-ugnayan sa inyo.
Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng may buhay. Ikaw ang nagpapagalaw sa mga planeta sa kanilang mga orbit. Ikaw ang namamahala sa mga tala sa kalangitan. At ikaw din ang nag-aalaga sa bawat isa sa amin na mga munting nilalang mo. Salamat Panginoon sa bagong umaga na ito. Salamat dahil minsan pa binuksan mo ang aming mga mata sa panibagong araw. Binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon na maranasan ang inyong kabutihan. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng mga hindi pa namin naiintindihan sa buhay, sa kabila ng lahat ng mga tanong na walang kasagutan, narito pa rin ang inyong tapat na pag-ibig na sumusuporta sa amin. Salamat dahil habang natutulog kami kagabi, nagpapatuloy kayo sa pag-aalaga sa amin, nagbabantay sa aming mga tahanan, nagpoprotekta sa aming mga pamilya at naghahanda ng mga magagandang bagay para sa araw na ito. Salamat din, Ama, sa bawat hininga na inyong ibinigay sa amin ngayong umaga. Salamat sa lakas ng aming mga kamay na makakapaggawa ngayong araw. Salamat sa aming mga paa na makakalakad at makakakukuha ng aming mga pangangailangan. Salamat sa aming mga mata na makakakita ng inyong ginhawa sa paligid. Salamat sa aming mga tainga na makakarinig ng inyong tinig sa pamamagitan ng inyong salita. Hindi namin deserve ang lahat ng ito, Panginoon, pero dahil sa inyong walang kondisyong pag-ibig, binibigay ninyo pa rin sa amin. Nakilala namin ang inyong presensya dito, Espiritu Santo. Dumaan kayo sa buong lugar na ito, pumaligid sa bawat isa sa aming mga puso at makipag-ugnayan sa aming mga espiritu. Naway maramdaman namin ang inyong init, ang inyong kapayapaan, ang inyong ginhawa sa mga sandaling ito. Naway maging sensitibo kami sa inyong pagkilos, sa inyong pag-guide sa amin, sa inyong mga whisper sa aming mga kaluluwa. Huwag kayong umaalis sa amin buong araw, Espiritu Santo. Makasama namin kayo sa lahat ng aming mga desisyon, sa lahat ng aming mga gawain, sa lahat ng aming mga pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon, Panginoon, nais naming pag-usapan ang napakahalagang paksa ng makalangit na kagalingan at lakas. Sa mundong ito na puno ng stress, puno ng mga sakit ng katawan at isipan, puno ng mga problema na nakakapagod sa aming mga puso, kailangan namin ng inyong supernatural na kagalingan. Hindi sapat ang mga gamot lamang, hindi sapat ang mga payo ng mga doktor lamang, hindi sapat ang mga natural na solusyon lamang. Kailangan namin ng kagalingan na galing sa inyo, na hindi matatalo ng anumang karamdaman, na hindi mapapakinggan ng anumang sakit, na hindi maapektuhan ng anumang negatibong emosyon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na naggagaling. Yan ang inyong kalikasan, yan ang inyong character. Sa Salmos 103 na aming nabanggit kanina, makikita natin na kayo ang naggagaling sa lahat ng inyong mga sakit. Hindi lang kayo naggagaling ng mga simple na karamdaman, kundi lahat, yung mga chronic diseases, yung mga emotional trauma, yung mga spiritual wounds, yung mga relational hurts. Walang masyadong malaki, walang masyadong komplikado, walang masyadong matagal na para sa inyong kapangyarihan na magpagaling. Pero alam din namin, Ama, na may mga pagkakataon na hindi namin naiintindihan kung bakit hindi agad dumadating ang healing na hinahangad namin. May mga pagkakataon na matagal naming ipinagdarasal ang isang karamdaman, pero tila hindi namin nakikita ang instant na resulta. Sa mga sandaling yan, Panginoon, tulungan namin na magtiwala pa rin sa inyong perfect na timing, sa inyong perfect na plano, sa inyong perfect na pamamaraan. Tulungan namin na maintindihan na ang inyong kagalingan ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng mga symptoms, kundi sa pagpapayaman ng aming faith, sa pagpapalakas ng aming character, sa pagpapalim ng aming relationship sa inyo. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hinahangad namin ang inyong makalangit na kagalingan, hindi lang para sa aming mga sarili, kundi para sa lahat ng mga taong mahal namin. Ipinagdarasal namin ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman ngayon. Mula sa mga simple na sipon at ubo hanggang sa mga mas serious na kondisyon
tulad ng diabetes, hypertension, cancer, heart disease, kidney problems at iba pa. Hawakan ninyo, Panginoon, ang bawat cell sa kanilang mga katawan. Ayusin ninyo ang bawat organ na hindi gumagana ng maayos. Ibalansin ninyo ang lahat ng mga hormone at chemicals sa kanilang mga sistema. Ipinagdarasal namin din, Ama, ang mental at emotional healing. Maraming tao ngayon ang nahihirapan sa anxiety, depression, trauma mula sa nakaraan, fear para sa hinaharap, anger na hindi ma-release ng maayos. Ang mga kondisyong ito, Panginoon, ay hindi visible sa mata, pero napakasakit nila sa puso at isipan. Kailangan din ng inyong divine intervention para magkaroon ng lasting na healing. Ibigay ninyo sa kanila ang inyong peace na lampas sa lahat ng pag-unawa, ang inyong joy na hindi nakadepende sa mga circumstances, ang inyong hope na naka-anchor sa eternal na mga bagay. Binanggit din sa Salmos 103 na kayo ang nagre-renew ng aming youth gaya ng agila. Ang mga agila, Panginoon, ay kilala dahil sa kanilang strength, sa kanilang endurance, sa kanilang ability na tumataas ng mataas at makakita ng malayo. Yan ang klase ng renewal na hinahangad namin. Hindi lang physical na healing, kundi renewed strength para sa mga challenges ng buhay, renewed vision para makita ang inyong mga plano, renewed passion para sa inyong mga purpose sa aming mga buhay. Gaya ng nakasulat sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga nagsisipaghintay sa Panginoon ay magsisipagbago ng lakas. Sila'y magsisitaas na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisikad at hindi mga gagaling. Yan, Panginoon, ang promise ninyo sa mga nagtitiwala sa inyo, sa mga umaasa sa inyong kapangyarihan. Kaya hinahangad namin ngayong umaga na ma-experience namin yan na klase ng supernatural strength. Yung lakas na hindi galing sa aming sariling effort, yung energy na hindi nauubos kahit maraming ginagawa, yung endurance na hindi sumusuko kahit mahaba ang journey. Alam namin din, Panginoon, na ang tunay na lakas ay hindi lang physical. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12:9, at sinabi niya sa akin, sukat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya tulungan namin, Ama, na maintindihan na ang aming mga kahinaan ay mga opportunity para ipakita ninyo ang inyong strength sa aming mga buhay. Ang mga area kung saan hindi kami sapat, ang mga sitwasyon kung saan hindi namin kaya mag-isa, yan ang mga perfect na lugar para mag-manifest ang inyong power. Bigyan ninyo kami, Panginoon, ng spiritual strength para lumaban sa mga temptation, para tumayo laban sa mga pressure ng mundo, para maging firm sa aming mga values at principles, kahit na ang lahat ng tao sa paligid namin ay sumuko na. Bigyan ninyo kami ng emotional strength para magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng mali, para magmahal pa rin kahit na nasaktan na kami, para magpatuloy sa paggawa ng tama kahit na hindi appreciated ang aming mga effort. Bigyan ninyo kami ng mental strength para mag-isip ng clear sa gitna ng confusion, para gumawa ng wise decisions kahit under pressure, para mag-focus sa mga importante kahit na maraming distractions. Nakasulat din sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Panginoon Jesus, yan ang inyong promise sa amin. Hindi lamang ang mga easy na bagay, hindi lamang ang mga comfortable na sitwasyon, kundi lahat ng bagay na kailangan namin gawin bilang mga sumusunod sa inyo. Kaya sa araw na ito, nagtitiwala kami sa inyong strength na dadalo sa amin sa lahat ng mga challenges na makakaharap namin. Pero hindi kami satisfied, Panginoon, sa personal na blessing lamang. Gusto din namin maging blessing sa iba. Gaya ng nakasulat sa 1 Pedro 4:10, kung paano kayo nakatanggap ng biyaya, gamitin ninyo ito sa paglingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos.
Kaya ang healing na ibibigay ninyo sa amin, ang strength na inyong ibibigay, gamitin namin ito hindi lang para sa aming sariling kapakinabangan, kundi para makagawa din kami ng maganda sa mga buhay ng ibang tao. Naway maging mga instrumento kami ng inyong healing sa mundo. Kapag may nakita kaming may sakit, tulungan namin silang makalapit sa inyo. Kapag may nakita kaming nahihirapan emotionally, maging source kami ng encouragement at hope. Kapag may nakita kaming pagod na sa buhay, maging reminder kami sa kanila ng inyong faithfulness at love. Hindi kami perfectong mga tao, Panginoon, pero willing kaming gamitin ninyo para iparamdam sa iba ang inyong presence at power. Ngayon, Panginoon, gusto din naming mag-intercede para sa aming mga pamilya. Narito sa harap ninyo ang mga pangalan ng bawat miyembro ng aming mga household, ang mga asawa namin, ang mga anak namin, ang mga magulang namin, ang mga kapatid namin. Kilala ninyo ang bawat isa sa kanila ng personal. Alam ninyo ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga struggles, ang kanilang mga dreams at aspirations. Para sa mga asawa namin, Panginoon, ipinagdarasal namin ang unity sa aming mga marriage. Sa mundong ito na puro pressure, puro stress, puro demands sa tempo at energy namin, tulungan namin na hindi makalimutan ang pagmamahal sa isa't isa. Protektahan ninyo ang aming mga relasyon laban sa mga negative influence, laban sa mga temptation na maaaring magdulot ng away o separation. Bigyan ninyo kami ng patience sa isa't isa, ng understanding sa mga pagkakaiba namin, ng forgiveness kapag may mga mistakes. Gawing mas malakas pa ang aming partnership, mas malalim pa ang aming friendship, mas matibay pa ang aming commitment sa isa't isa. Ipinagdarasal din namin, Ama, ang spiritual growth ng aming mga asawa. Naway lumago pa ang kanilang personal relationship sa inyo. Naway maging mas regular pa ang kanilang prayer time, mas consistent pa ang kanilang Bible reading, mas active pa ang kanilang participation sa church activities. Gawing light sila sa kanilang mga workplace, sa kanilang mga friends, sa kanilang mga community. Gamitin ninyo sila para mag-influence ng positibo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Para sa aming mga anak, Panginoon, ang aming mga panalangin ay napakarami. Una, protektahan ninyo sila sa lahat ng uri ng danger, physical, emotional, mental, at spiritual. Sa panahong ito na maraming bad influence sa internet, sa social media, sa school, sa community, gawing wise sila sa pagpili ng mga friends, sa pagdedesisyon kung anong mga activities ang sasalihan nila, kung anong mga media ang panunuorin nila. Lagyan ninyo ng discernment ang kanilang mga isipan para makikilala nila agad kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Bigyan din ninyo, Panginoon, ang aming mga anak ng passion para sa education. Hindi lang academic education, kundi holistic na development, emotional intelligence, social skills, spiritual maturity, moral character. Tulungan ninyo silang maging mga leaders na may integrity, mga professionals na may compassion, mga citizens na may sense of responsibility sa community. Pero higit sa lahat, Ama, ipinagdarasal namin na ang aming mga anak ay magkaroon ng personal na relationship sa inyo. Hindi dahil pinilit namin sila, hindi dahil tradition lang sa family namin, kundi dahil talaga nilang na-experience ang inyong love at presence sa kanilang mga buhay. Naway sa murang edad pa ay matutuhan na nilang mag-pray, magbasa ng Bible, makipag-fellowship sa mga believers, at gumawa ng mga decisions na aligned sa inyong will. Para sa aming mga magulang, Panginoon, salamat sa lahat ng sacrifices na ginawa nila para sa amin. Salamat sa mga sleepless nights nung mga bata pa kami, sa mga financial struggles na dinanas nila para makapag-aral kami, sa mga prayers na ginawa nila para sa amin nung hindi pa namin alam na kailangan namin ng Diyos. Ngayong tumanda na sila, naway mabigyan ninyo sila ng good health, ng peace of mind, ng joy sa kanilang remaining years sa mundo. Marami sa aming mga magulang, Panginoon, ay may mga health issues na arthritis,
diabetes, high blood pressure, memory problems. Gamutin ninyo sila, Ama. Bigyan ninyo ng strength ang kanilang mga aging bodies. Kung may mga medications na kailangan nila, ibigay ninyo ang resources para mabili namin yon. Kung may mga medical procedures na kailangan, bigyan ninyo kami ng wisdom para makapag-decide ng tama at ng financial capacity para ma-afford namin. Ipinagdarasal din namin, Panginoon, na ang relationship namin sa aming mga magulang ay maging peaceful at loving hanggang sa dulo. Kung may mga unresolved issues from the past, tulungan namin na masettle yon ng maayos. Kung may mga misunderstandings, bigyan ninyo kami ng opportunity para mag-usap ng masinsinan at magkaintindihan. Gusto namin na ang remaining years namin with them ay maging filled with happy memories, meaningful conversations, at genuine na pagmamahal. Para naman sa aming mga kapatid, salamat sa mga shared memories na meron kami, sa mga experiences na naging foundation ng aming family bond. Kahit na magkakaiba kami ng mga personality, ng mga interests, ng mga career paths, naway patuloy kaming maging close sa isa't isa. Tulungan namin na maging supportive sa mga dreams at aspirations ng bawat isa, na maging available kapag may kailangan, na maging source of encouragement kapag may mga challenges. Protektahan din ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin sa kanilang respective journey sa buhay. Kung single pa sila, tulungan ninyo silang makahanap ng right person para sa kanila sa God's perfect timing. Kung married na sila, blessesan ninyo ang kanilang mga pamilya. Kung may mga anak na sila, gabayan ninyo sila sa pagpapalaki ng mga susunod na henerasyon ng aming family. Sa kanilang mga careers, bigyan ninyo ng success at fulfillment. Sa kanilang spiritual lives, patuloy nilang makita ang inyong goodness at faithfulness. Ngayon, Panginoon, ipinagdarasal din namin ang kalusugan ng bawat isa sa aming mga kapamilya. Alam ninyo, Ama, na sa mundong ito ay maraming mga sakit na kumakalat, mga virus na hindi pa namin completely naiintindihan, mga diseases na bunga ng lifestyle choices, mga hereditary conditions na namana namin from previous generations. Pero naniniwala kami na kayo ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga ito. Ipinagdararal namin ang mga miyembro ng aming pamilya na may hypertension ngayon. Panginoon, hawakan ninyo ang kanilang blood pressure. I-normalize ninyo ito sa healthy levels. Protektahan ninyo ang kanilang mga heart, ang kanilang mga blood vessels, ang kanilang mga vital organs mula sa mga damage na maaaring dulot ng high blood pressure. Tulungan din ninyo sila na mag-maintain ng healthy lifestyle, proper diet, regular exercise, adequate rest, stress management. Para sa mga may diabetes, Ama, i-regulate ninyo ang kanilang blood sugar levels. Gawing more sensitive ang kanilang mga cells sa insulin, more efficient ang kanilang pancreas sa pag-produce ng insulin. Protektahan ninyo ang kanilang mga mata, ang kanilang mga nerves, ang kanilang mga kidney, ang kanilang circulation mula sa mga complications ng diabetes. Bigyan ninyo din sila ng discipline para sa diet at medication compliance. May mga miyembro din kami ng pamilya, Panginoon, na may arthritis at ibang joint problems. Alam namin na ang mga kondisyong ito ay nakakaapekto sa kanilang mobility, sa kanilang independence, sa kanilang quality of life. Gamutin ninyo ang inflammation sa kanilang mga joints. Ibalik ninyo ang flexibility at strength sa kanilang mga kamay at paa. Bawasan ninyo ang pain na nararamdaman nila, lalo na sa mga malamig na umaga o sa mga rainy days. Ipinagdarasal din namin, Ama, ang mga may cancer sa aming pamilya. Alam namin na ang salitang cancer ay nakakatakot, pero naniniwala kami na kayo ay mas powerful kaysa sa anumang malignant cells. Sirain ninyo ang mga abnormal na cells na ito. Protektahan ninyo ang mga healthy tissues. Bigyan ninyo ng strength ang kanilang immune system para makabangon. Kung may chemotherapy o radiation treatments na kailangan, bawasan ninyo ang mga side effects.
gawing more effective ang mga treatment na ito. Para sa mga may heart problems, Panginoon, hawakan ninyo ang bawat beat ng kanilang mga puso. Kung may mga blocked arteries, buksan ninyo ito para sa proper circulation. Kung may irregular heartbeat, inormalize ninyo ito. Kung may weakened heart muscles, palakihin ninyo ito. Protektahan ninyo sila laban sa heart attacks, strokes, at ibang cardiovascular emergencies. Hindi kami nakakalimutan, Ama, sa mga mental at emotional health issues. May mga miyembro kami ng pamilya na struggle sa anxiety, depression, PTSD from traumatic experiences, bipolar disorder, at iba pang mental health conditions. Alam namin na ang mga kondisyong ito ay hindi sign of weakness o lack of faith. Alam namin na may biological, psychological, at social factors na involved dito. Kaya ipinagdarasal namin, Panginoon, na bigyan ninyo ng proper support system ang mga taong ito. Kung kailangan ng professional help, ibigay ninyo ang access sa mga qualified counselors, therapists o psychiatrists. Kung kailangan ng medication, gawing available at affordable ang mga ito. Pero higit sa lahat, naway maramdaman nila ang inyong presence sa gitna ng kanilang struggles. Naway makita nila na hindi sila alone, na may Diyos na nag-care sa kanila, na may future at hope para sa kanilang mga buhay. Protektahan din ninyo, Panginoon, ang aming mga pamilya mula sa mga aksidente. Sa mga biyaheng gagawin namin ngayong araw, lagi ninyong kasama ang mga driver sa aming pamilya. Bigyan ninyo sila ng alertness sa kalsada, ng defensive driving skills, ng proper judgment sa lahat ng traffic situations. Protektahan ninyo kami sa mga reckless drivers, sa mga mechanical failures, sa mga natural disasters na maaring makaapekto sa safety namin. Sa aming mga tahanan, Panginoon, bigyan ninyo ng protection laban sa mga fire incidents, sa mga flooding, sa mga burglary, sa mga electrical problems, sa lahat ng mga household accidents. Laging may guardian angels na nakapalibot sa bawat sulok ng aming mga bahay, sa bawat room kung saan natutulog ang aming mga mahal sa buhay. Ngayon, Panginoon, gusto din namin ipagdalangin ang liberasyon na kailangan ng maraming tao. Alam namin na may spiritual battles na nangyayari na hindi namin nakikita. May mga forces of darkness na gusto sirain ang mga buhay ng mga tao, lalo na ng mga believers. Kaya ipinagdarasal namin ang breakthrough para sa mga taong bound sa mga addictions. May mga kakilala kaming nahirapan sa alcohol addiction, Panginoon. Ang addiction na ito ay hindi lamang sumusira sa kanilang health, kundi pati na rin sa kanilang relationships, sa kanilang careers, sa kanilang financial stability. Gibayin ninyo, Ama, ang stronghold ng alcohol sa kanilang mga buhay. Bigyan ninyo sila ng willpower na tumanggi sa temptation, ng support system na tutulong sa kanila sa recovery process, ng new interests at activities na magiging replacement sa drinking. May mga struggles din sa drug addiction, Panginoon. Ang drugs ay nakakaapekto sa brain chemistry. Nagiging very difficult ang pag-stop dahil sa physical at psychological dependence. Pero naniniwala kami na walang imposible sa inyo. Ibalik ninyo sa normal ang brain function ng mga taong ito. Bawasan ninyo ang withdrawal symptoms, bigyan ninyo ng new direction at purpose ang kanilang mga buhay. Ipinagdarasal din namin ang mga nagiging slave sa pornography addiction. Sa digital age na ito, napakadaling ma-access ang mga inappropriate content at maraming mga lalaki at babae ang nahihirapan sa addiction na ito. Sirain ninyo, Panginoon, ang mga mental images na nagiging stumbling block sa kanilang relationship sa inyo at sa kanilang mga partner. Bigyan ninyo sila ng clean heart, ng pure thoughts, ng healthy perspective sa sexuality at intimacy. Para sa mga gambling addiction, Ama, alam namin na ang problem na ito ay nagiging cause ng financial ruin sa maraming pamilya. May mga tao na nawawala ang kontrol sa pagsusugal, nahihirapan silang tumigil kahit na alam nilang talo na sila.
Bigyan ninyo sila ng wisdom na makita ang real consequences ng gambling, ng strength na tumigil sa destructive behavior na ito, ng alternative ways para ma-experience ang excitement at entertainment na healthy. May mga emotional bondages din, Panginoon, na kailangan ng inyong intervention. May mga taong hindi pa rin makamove on from past relationships na nagiging bitter at resentful sa mga taong nakagawa sa kanila ng mali. May mga nagiging perfectionist na hindi satisfied sa anumang achievement nila. May mga naging people pleaser na hindi marunong mag-say no kahit na nakakapagod na. Gibayin ninyo, Ama, ang mga chains na ito na nagiging hindrance sa kanilang personal growth at spiritual development. Bigyan ninyo sila ng revelation na ang kanilang identity ay hindi nakadepende sa mga opinions ng ibang tao, kundi sa inyong unconditional love. Tulungan ninyo silang maging free sa mga fears, anxieties, at insecurities na nagiging limitation sa kanilang potential. Ipinagdarasal din namin, Panginoon, ang mga specific situations na kailangan ng inyong intervention ngayong araw. May mga kakilala kaming nag-aantay ng job interview results. Sana mapanalo nila ang posisyon na inaplayan nila. Hindi lang para sa salary, Ama, kundi dahil gusto nilang magamit ang kanilang skills at talents para sa meaningful na work. Bigyan ninyo sila ng favor sa mga employers, ng confidence sa interviews, ng opportunity na makapag-prove ng kanilang capabilities. May mga nag-aantay din ng exam results, mga board exams, entrance exams, professional certifications. Ang mga exam results na ito ay nakakaapekto sa kanilang future career paths, sa kanilang family's financial situation, sa kanilang personal confidence. Naway maging favorable ang mga results na ito, Panginoon. At kung hindi man, tulungan ninyo silang makita na may ibang opportunities na naghihintay sa kanila. Para sa mga may court cases, Panginoon, ipinagdarasal namin na ang justice ay mananaig. Kung innocent ang mga taong ito, protektahan ninyo sila laban sa false accusations. Kung guilty naman sila, bigyan ninyo sila ng opportunity para sa repentance at restoration. Sa lahat ng legal proceedings, naway maging fair ang mga judges, honest ang mga witnesses, competent ang mga lawyers. May mga business owners din sa aming community na nahihirapan ngayon dahil sa economic challenges. May mga small businesses na barely surviving. May mga employees na natatanggal dahil sa cost-cutting measures. Panginoon, bigyan ninyo ng creative solutions ang mga business owners na ito para makita nila kung paano nila ma-adapt sa changing market conditions. Bigyan ninyo din ng new opportunities ang mga nawalan ng trabaho. Para sa mga may marriage problems, Ama, ipinagdarasal namin ang reconciliation. Maraming couples ngayon na nagiging distant sa isa't isa dahil sa work stress, financial problems, parenting challenges, o mga personal issues. Tulungan ninyo silang ma-realize na ang marriage ay hindi lang romantic feeling, kundi commitment na kailangan ng daily choice na magmahal at mag-forgive. Bigyan ninyo sila ng patience sa isa't isa, ng wisdom sa pag-solve ng conflicts, ng grace para sa mga mistakes. Ipinagdarasal din namin ang mga teenagers na rebellious sa kanilang mga parents. Ang adolescent stage ay naturally challenging, pero may mga cases na sobrang extreme na ng behavior ng mga bata. Panginoon, touch ninyo ang hearts ng mga teenagers na ito. Tulungan ninyo silang ma-realize na ang rules at boundaries ng kanilang mga parents ay para sa kanilang safety at development. Bigyan ninyo din ng wisdom ang mga parents kung paano nila ma-handle ang mga situations na ito na hindi masyadong restrictive pero hindi rin permissive. Para sa aming bansa, Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga leaders natin sa lahat ng level, national, regional, local. Bigyan ninyo sila ng wisdom sa pagdedesisyon, ng integrity sa paggamit ng public funds, ng genuine concern para sa welfare ng mga tao.
Protektahan ninyo sila laban sa mga corrupt influences, sa mga pressure groups na may vested interests, sa mga temptations na maaaring magdulot ng wrong decisions. Ipinagdarasal din namin, Ama, ang peace at security sa aming bansa. Protektahan ninyo kami laban sa mga terrorist attacks, sa mga natural disasters na laging dumarating, sa mga economic crises na nakakaapekto sa majority ng population. Bigyan ninyo ng unity ang mga Filipino na sa kabila ng political differences ay mag-work together kami para sa common good. Para sa aming mga churches, Panginoon, ipinagdarasal namin ang revival sa mga believers. Naway hindi maging routine lang ang aming church attendance, kundi genuine na encounter sa inyo. Naway maging effective ang mga pastors at ministers sa pagtuturo ng inyong word, sa pag-guide sa mga tao patungo sa spiritual maturity. Protektahan ninyo ang mga church leaders laban sa mga temptations, sa burnout, sa personal struggles na maaaring maging hindrance sa kanilang ministry. Ipinagdarasal din namin ang mga hindi pa converted, lalo na ang mga miyembro ng aming mga pamilya at mga friends na hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon, soften ninyo ang kanilang mga puso para sa gospel message. Bigyan ninyo ng opportunity ang mga believers na ma-share sa kanila ang testimony na maging living example ng inyong love at power. Gamitin ninyo ang mga circumstances sa kanilang buhay para ma-realize nila na kailangan nila kayo. Sa community ng aming channel, Panginoon, salamat sa lahat ng mga subscribers at viewers na regular na nanonood ng aming content. Naway hindi lang entertainment ang nakukuha nila dito, kundi genuine spiritual nourishment. Tulungan ninyo sila na i-apply sa kanilang daily lives ang mga lessons na natutunan nila. Gawing active sila sa comment section, hindi lang para sa engagement, kundi para makabahagi din sila ng kanilang mga testimonies at prayer requests na magiging blessing sa ibang viewers. Ngayon, Panginoon, transition tayo sa mas practical na aspeto ng buhay, ang provision at work. Alam namin na ang mga spiritual blessings ay importante, pero kailangan din namin ng material provisions para masustain ang aming everyday needs. Hindi kami nagiging materialistic kapag ipinagdarasal namin ang mga pangangailangan na ito dahil alam namin na kayo din ang source ng lahat ng material blessings. Ipinagdarasal namin, Ama, ang daily provision para sa lahat ng mga pamilya na nanonood ngayon. Gaya ng itinuro ninyo sa amin sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Buddy, yan ang inyong invitation sa amin na humingi ng pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi excessive na luxury, hindi unnecessary na material things, kundi yung sapat para sa decent living, para sa health namin, para sa education ng aming mga anak, para sa basic comforts ng buhay. May mga pamilya, Panginoon, na struggling financially ngayon. May mga breadwinners na nawalan ng trabaho. May mga business na nag-close dahil sa economic crisis. May mga senior citizens na hindi sufficient ang pension para sa increasing cost of living. Para sa mga pamilyang ito, Ama, ipinagdarasal namin ang supernatural provision, naway magkaroon ng unexpected blessings, ng surprise opportunities, ng generous people na magiging instrument ninyo para sa kanilang needs. Pero hindi kami satisfied sa temporary solutions, Panginoon. Gusto namin ng sustainable na income sources. Kaya ipinagdarasal namin ang work opportunities para sa mga unemployed. Hindi lang kahit anong trabaho, Ama, kundi yung mga work na aligned sa kanilang skills at interests, na may decent compensation, na may opportunity for growth at development, na may good work environment at understanding employers. Para sa mga job seekers, Panginoon, bigyan ninyo ng confidence sa mga job interviews. Tulungan ninyo silang ma-articulate ng maayos ang kanilang qualifications, ma-project ang positive attitude, ma-connect sa mga interviewers. Kung may gaps sa kanilang resume dahil sa unemployment period, tulungan ninyo silang ma-explain ito ng honest at compelling way.
Ipinagdarasal din namin, Ama, ang mga currently employed na gusto mag-career shift o mag-advance sa kanilang careers. May mga taong nagiging stagnant sa current positions nila, walang opportunity for promotion or increase, walang challenging projects na ma-develop ang kanilang skills. Buksan ninyo ang mga doors para sa kanila, Panginoon. Magpakita ng better opportunities, ng mentors na magtuturo sa kanila, ng connections na magiging helpful sa career advancement nila. Para sa mga entrepreneurs at business owners, ipinagdarasal namin ang wisdom sa business decisions. Sa competitive market ngayon, kailangan ng strategic thinking, innovative approaches, efficient operations para makasurvive at mag-thrive ang mga businesses. Bigyan ninyo sila ng ideas para sa new products o services, para sa cost-effective marketing strategies, para sa customer retention programs. Protektahan din ninyo, Panginoon, ang mga businesses laban sa unfair competition, sa mga regulatory challenges na maaaring maging burden, sa mga economic downturns na maaaring maging cost ng losses. Bigyan ninyo ng favor sa mga suppliers para sa better terms, sa mga customers para sa loyalty, sa mga employees para sa productivity at commitment. Ipinagdarasal din namin ang financial wisdom para sa lahat. Maraming tao na kahit may decent income ay nahihirapan pa rin financially dahil sa poor money management. Tulungan ninyo silang gumawa ng realistic budget, mag-prioritize ng expenses, mag-save para sa emergencies at future goals. Protektahan ninyo sila laban sa mga investment scams, sa mga get-rich-quick schemes na maaaring maging cost ng financial losses. Para sa mga may utang, Panginoon, ipinagdarasal namin ang breakthrough sa debt payments. May mga tao na feeling trapped sa cycle ng utang, nag-uutang para bayaran ng previous utang, tapos nag-a-accumulate ng interest charges na nagiging mas malaki pa sa original amount. Bigyan ninyo sila ng opportunity na kumita ng extra income para ma-pay off ang debts, ng wisdom na makakuha ng debt consolidation programs, ng discipline na hindi mag-incur ng new debts habang nagbabayad pa ng existing obligations. Nakasulat sa Deuteronomy 8:18, kundi inyong aalalahanin ang Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang kumamtan ninyo ang kayamanan. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ang inyong blessing ay hindi lang financial lang, kundi kasama din ang ability, ang opportunities, ang right timing para makamit namin ang financial stability at prosperity. Pero tulungan ninyo rin kami, Ama, na hindi maging greedy or selfish sa mga blessings na inyong ibibigay. Tulungan namin na maging generous sa mga taong nangangailangan, na maging good stewards ng resources na inyong ipinagkatiwala sa amin, na gamitin ang financial blessings ninyo para sa advancement ng inyong kingdom at para sa welfare ng mga tao sa paligid namin. Ngayon, Panginoon, gusto namin magbigay ng mga prophetic declarations based sa inyong word. Hindi ito wishful thinking o positive confession lang, kundi declarations na nakabase sa inyong promises sa Bible. Naniniwala kami na ang inyong word ay may creative power, na kapag sinabi ninyo ang isang bagay, nangyayari talaga ito. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nagde-declare kami na ang araw na ito ay blessed day para sa bawat isa sa aming mga buhay. Gaya ng nakasulat sa Salmos 108:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kami ay mangagsaya at masisahan doon. Hindi dependent sa weather, hindi dependent sa circumstances, hindi dependent sa mood namin, kundi based sa fact na kayo ang gumawa ng araw na ito para sa aming kabutihan. Nagde-declare kami na ang lahat ng aming plans ngayong araw ay magsusucceed dahil naka-align ito sa inyong will. Nakasulat sa Proverbs 16:3, italaga mo sa Panginoon ang inyong mga gawa at ang inyong mga pakana ay matatatag. Kaya lahat ng meetings na aatendihan namin, lahat ng projects na gagawin namin, lahat ng decisions na gagawin namin, lahat ng relationships na makakausap namin, nagde-declare kami na magkakaroon ng positive outcomes
Dahil kayo ang namamahala sa lahat, nagde-declare kami ng divine protection sa lahat ng aming travels ngayong araw. Nakasulat sa Salmos 91:11, sapagkat kaniyang itutupad ang kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, na mag-iingat sa iyo sa lahat ng inyong mga daan. Magkaya whether mag-commute kami, mag-drive ng sariling sasakyan, mag-motorcycle, maglakad, o anumang mode of transportation na gagamitin namin, surrounded kami ng inyong protection. Nagde-declare kami ng favor sa lahat ng aming interactions with other people. Nakasulat sa Proverbs 23:34, huwag mong pawalain ang kagandahang loob at katotohanan, itali mo sa inyong leeg, isulat mo sa mga tabla ng inyong puso. Sa ganitong paraan ay makakakuha ka ng biyaya at mabuting pangalan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Kaya ang mga boss namin, colleagues, customers, clients, classmates, teachers, neighbors, nagde-declare kami na makakakuha kami ng favor sa kanilang mata. Nagde-declare kami ng breakthrough sa lahat ng stagnant areas ng aming buhay. Nakasulat sa Isaiah 43:19. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon ay lalabas. Hindi ba ninyo malalaman? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa ilang na lupain. Kaya ang mga areas na matagal nang walang progress, career, relationships, health, finances, spiritual growth, nagde-declare kami na mag-manifest ang breakthrough ngayong season. Nagde-declare kami ng wisdom sa lahat ng decisions na gagawin namin. Nakasulat sa James 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao ng sagana at hindi tumutuligsa, at ibibigay sa Kaniya. Kaya kahit complex ang situation, kahit multiple options ang available, kahit under pressure ang decision-making process, nagde-declare kami na magiging clear ang right choice. Nagde-declare kami ng supernatural energy at stamina para sa lahat ng tasks na kailangan namin gawin. Nakasulat sa Isaiah 40:29, nagbibigay siya ng lakas sa may kapaguran at sa mga walang lakas ay pinadadami niya ang kapangyarihan. Kaya hindi kami mabibigla sa workload, hindi kami ma-burnout sa pressure, hindi kami mauubusan ng motivation para tapusin ang mga responsibilities namin. Nagde-declare kami ng joy na hindi nakadepende sa external circumstances. Nakasulat sa Nehemiah 8:10, at sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo, kumain ng mataba at uminom ng matamis at magpadala ng mga bahagi sa Kaniya na walang inihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa aming Panginoon. At huwag kayong mga lungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong lakas. Kaya kahit may challenges, kahit may disappointments, kahit may unexpected problems, nagde-declare kami na magiging joyful pa rin kami dahil ang source ng joy namin ay hindi circumstances kundi ang inyong presence. Nagde-declare kami ng divine health sa aming mga physical bodies. Nakasulat sa 3 John 1:2, minamahal ko, hinihinga ko na umunlad ka sa lahat ng bagay at magaling, gaya ng pag-unlad ng inyong kaluluwa. Kaya ang immune system namin ay strong laban sa mga sakit, ang organs namin ay functioning properly, ang energy levels namin ay optimal para sa daily activities. Nagde-declare kami ng financial increase at abundance. Nakasulat sa Philippians 4:19, at ang aking Diyos ay tutugunan ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya hindi kami mag-worry about tomorrow, hindi kami mag-stress about bills, hindi kami magiging anxious about future expenses dahil kayo ang provider namin. Nagde-declare kami na ang aming mga anak ay magiging mighty warriors para sa inyong kingdom. Nakasulat sa Psalms 127:3-4, narito, ang mga anak ay mana ng Panginoon, ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Parang mga pana sa kamay ng mandirigma ay gayon ang mga anak ng kabataan. Kaya hindi kami mag-worry about their future. Hindi kami magiging overprotective sa point na hindi sila matututo.
kundi nagtitiwala kami na kayo ang mag-guide sa kanila. Nagde-declare kami na ang aming mga marriage relationships ay magiging mas strong, mas loving, mas understanding. Nakasulat sa Ecclesiastes 4:12. At kung ang isa ay mananaig laban sa kaniya na nag-iisa, ang dalawa ay makapagtitindig laban sa kaniya. At ang pantalong may 3 lubid ay hindi madaling mapuputol. Kaya united kami laban sa lahat ng challenges. Committed kami sa pagmamahal sa isa't isa. Loyal kami sa vows na ginawa namin sa harap ninyo. Ngayon, Panginoon, habang papalapit na sa ending ang aming prayer time, gusto namin magbigay ng final na gratitude at mag-consecrate ng aming mga susunod na oras sa inyo. Salamat sa napakagandang opportunity na ito na makausap kayo ng direkta, na maibahagi sa inyo ang lahat ng nasa aming mga puso, na makatanggap ng inyong peace at presence sa pamamagitan ng prayer. Salamat din sa assurance na hindi namin kailangan mag-worry about anything dahil lahat ng bagay ay under ng inyong control. Salamat sa reminder na kayo ay faithful God na hindi nagbabago, na ang mga promises ninyo yesterday ay valid pa rin today at forever. Salamat sa love na walang conditions, sa grace na hindi deserved, sa mercy na available every morning. Habang lalabas kami from this prayer time at babalik sa regular activities ng araw, naway dalhin namin ang presence ninyo sa lahat ng gagawin namin. Naway maging conscious kami na kayo ay kasama namin sa office, sa school, sa bahay, sa commute, sa lahat ng interactions namin with other people. Naway maging sensitive kami sa inyong leading, sa inyong promptings, sa aming conscience, sa mga opportunities na ibibigay ninyo para makagawa ng good deeds. Consecrate namin sa inyo, Panginoon, ang aming work for today. Kung employees kami, gawing productive at excellent ang aming performance. Kung business owners kami, bigyan ninyo ng wisdom sa management decisions. Kung students kami, tulungan namin na maging focused sa studies at mag-take ng good care sa health namin. Kung homemakers kami, bigyan ninyo ng patience at creativity sa pag-aalaga sa family. Consecrate din namin ang aming conversations today. Naway, ang mga salitang lalabas sa aming bibig ay maging blessing sa mga nakakausap namin, hindi cause of hurt o misunderstanding. Naway maging encourager kami, hindi discourager. Naway maging peacemaker kami, hindi source of conflict. Consecrate namin ang aming thoughts at emotions. Protektahan ninyo kami laban sa negative thinking patterns, sa worry, sa fear, sa anger, sa bitterness. Kapag may mga challenging situations, tulungan namin na mag-react ng godly way, na mag-respond ng wise at loving manner. Ipinagdarasal din namin, Ama, na patuloy ninyong gabayan ang ministry na ito. Ang channel na ito ay hindi para sa personal glory namin, kundi para sa expansion ng inyong kingdom. Naway mas marami pang mga tao ang ma-reach ninyo through sa content na ginagawa namin. Naway mas marami pang testimonies ng healing, breakthrough, salvation, restoration na dadaan sa platform na ito. Protektahan din ninyo kami, Panginoon, laban sa mga spiritual attacks na karaniwang dumarating sa mga ministries. Protektahan ninyo ang unity sa aming team, ang purity ng aming motives, ang effectiveness ng aming methods. Bigyan ninyo kami ng fresh ideas para sa content, ng technical skills para sa production, ng resources para sa equipment at operations. Huwag rin namin makalimutan, Ama, na mag-commit sa consistent prayer life, hindi lang sa public tulad ngayon, kundi sa private din. Tulungan namin na mag-maintain ng regular quiet time sa inyo, na magbasa ng Bible hindi lang para sa ministry preparation, kundi para sa personal spiritual growth, na mag-practice ng disciplines tulad ng fasting, meditation, journaling, para mas lumalim ang relationship namin sa inyo. Commitment din namin, Panginoon, na maging good examples sa aming mga communities. Naway makita ng mga neighbors namin, ng mga colleagues namin, ng mga classmates namin na may difference ang pagiging Christian.
Hindi perfect kami, pero may distinct way kami ng pag-handle ng situations. May different priorities kami sa buhay. May different source of joy at peace kami. Sa lahat ng mga ito, Panginoon, nagbibigay kami ng glory at honor sa inyong name. Hindi para sa aming sariling accomplishments, hindi para sa aming capabilities, kundi dahil sa inyong grace, sa inyong power, sa inyong faithfulness na working sa aming mga buhay. Ikaw ang deserving ng lahat ng papuri, ng lahat ng worship, ng lahat ng thanksgiving na mula sa aming mga puso. Nakasulat sa 1 Chronicles 29:11, sa iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang kamahalan, sapagkat lahat na nangasa langit at sa lupa ay inyong. Sa inyo, O Panginoon, ang kaharian at kayo'y nakatanyag bilang ulo sa lahat. Kaya walang room para sa pride sa aming mga puso. Walang space para sa self-reliance, walang basis para sa boastfulness, dahil lahat ay galing sa inyo at para sa inyo. Mapanghuling hiling namin, Panginoon, ay continue ninyo ang work na sinimulan ninyo sa aming mga buhay. Nakasulat sa Philippians 1:6, na nagtitiwala sa bagay na ito, na siyang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa, ay tatapusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Kaya hindi kami natatakot sa future, hindi kami nag-worry about setbacks dahil alam namin na committed kayo sa process ng aming spiritual development hanggang sa complete tayo sa likeness ni Jesus. Sa mighty name ni Jesus Christ, aming Lord at Savior, ipinababain namin ang prayer na ito. Amen at Amen. Sa mga kapatid na nanunood, salamat sa inyong participation sa prayer time na ito. Sana nakaramdam kayo ng presence ng Diyos. Nakakuha kayo ng encouragement para sa araw ninyo at na-inspire kayo na magpatuloy sa inyong walk of faith. Hindi natin ito ginagawa para sa views lang o para sa engagement metrics, kundi dahil naniniwala tayo na ang prayer ay may power na mag-transform ng mga buhay, na magbigay ng hope sa mga hopeless, na magdala ng breakthrough sa mga challenging situations. Kung may specific prayer requests kayo, please share sa comment section. Makakabasa ako ng mga yon at ipagdarasal ko din sa personal prayer time ko. Kung may testimonies kayo about God's faithfulness sa inyong mga buhay, share din ninyo yon para ma-encourage ang ibang viewers. Ang inyong stories of victory ay maging inspiration sa mga taong nasa struggle season pa. At kung hindi kayo pa subscriber sa channel na ito, I encourage you na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong prayer videos at inspirational content. Hindi to para sa numbers lang, pero para mas marami tayong ma-reach na mga taong need ng spiritual encouragement. Share din ninyo ang video na ito sa inyong social media, sa inyong family group chats, sa inyong friends na alam ninyong need din ng prayer. Maraming salamat ulit sa inyong time at attention. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa buong araw na ito. Naway makita ninyo ang kanyang hand of favor sa lahat ng ginagawa ninyo. Naway ma-experience ninyo ang kanyang peace na lampas sa lahat ng pag-unawa. At naway maging testimonyo ang inyong mga buhay ng kanyang goodness at faithfulness. God bless you all at makita natin ang isa't isa sa susunod na prayer session. Take care mga kapatid, mahal kayo ng Diyos ng sobra-sobra.